naitanong ko kanina, paano mamomotivate yung ating mga estudyante na hindi umalis, no, doon sa program na within 10 months. Sayang nga hindi naman. nakakapigil, di ba? Kasi una tatama rin na yan. So, umpisa okay. Tapos eto na, medyo nawawala na sila. Ba a day? Paano ba? Every weekend so ba ito? Every day? O Ayun, tama po yun, no? Sa totoo lang po napapansin din, isang observation din po namin yan, na marami po yung nag-e-enroll, pero konti lang po yung nakakatapos ng programa. Kaya naman po, sa aming division po sa Quezon City, ginagawan po namin ng mga intervention ito para ma-motivate namin ang mga estudyante na to, na tapusin talaga nila yung programa at makapasa sa tinatawag nating accreditation and equivalency test. Isa po dyan ay naglalagay po kami ng mga programang kung ano po yung programa na meron tayo sa formal, ay inilalatag na rin po namin yan sa ALS, tulad po ng mga ALS Festival of Talents, na kung saan meron na po tayong sports festival, singing and dance contest, mga academic contest. At sa tingin ko naman po, no, isa pa sa pinakamagandang paraan para maging maganda ang implementasyon ng alternative learning system, yung tinatawag nating partnership. Kasi po, isa po sa reason kung bakit po hindi sila nakakatapos sa programa ay mas pinipili nilang magtrabaho sa hirap ng buhay. So isipin nila kaysa mag-aral, ay siguro dito na lang ako magtrabaho, kikita pa ako. So kaya naman po sa aming organisasyon, nakikipag-tie up na po kami sa DSWD po para po kahit papano yung tinatawag nating financial augmentation para sa pamasahe man lang ng learners kasi may mga mag-aaral na talaga na hindi nakakapasok dahil po sa kakulangan ng pinansyal. Ang daming mga concerns, ano, pero ang importante, Mami Claire, na narinig natin, na kasi baka ganun yung mga problema nila na ginagawa naman ng paraan ng DepEd. Pinipilit na matugunan. Oo, kasi sayang. Dahil sayang yung pagkakataon na kung meron ng mga ganitong programa, join na tayo. Kasi para sa kinabukasan ng bawat learner yan. Tama po. Hindi po ba, ma'am? Baka meron kayong few message po bago tayo magpaalam. Kami po ay talagang nagpapasalamat. Unang-una po sa ating DepEd Secretary, kay Ma'am Leonor Magdolis Briones. Kasi po ito po kasing alternative learning system sa ngayon ay ito po pinapalakas po ng ating bagong secretary sa atin pong regional director kay Dr. Ponciano Minguito at sa amin pong pinakamamahal na Quezon City Division Schools Division Superintendent kay Ma'am Elizabeth Quezada na siya po talagang nagpupush din po sa amin para pumunta po kami sa lahat ng barangay, sa mga eskwelahan at lalong-lalo na po ang ating New Era University si Dr. Nilo Rosas. Opo. Kaya naman nagpapasalamat kami at rest assured po ang taong bahay kaisa niyo po para palaganapin yung kapartner niyo po. At ganoon din po kami nagpapasalamat po sa inyong lahat kasi po wala kami rito kung hindi po kami na-invite po ng dito po sa programa niyo po ang taong bahay. Welcome po kayo. Maraming salamat din po. Thank you, Sir Dennis, Ma'am Jenny, and of course kay Dr. Ludi. Opo. Sana maimbitahan niyo po kami ulit. Sige po. Dito po kailangan namin talaga Hindi na po namin kailangan kasama na po namin kayo sa taong bahay. Ayan. So, it seems kulang na tayo sa oras so kailangan na tayo magpaalam. Mami Claire? Nako syempre before tayo magpaalam, binabati ko muna si James Castro. Happy birthday. Ayun. Happy birthday. And don't forget to watch Letters and Music this 1 p.m. Ako po si Mami Mabel Cruz. Don't forget to listen and watch also sa We Mean Business. Every Sunday po yan, 8 to 9 sa Radyo Agila. Ito po naman si Abay Mylene Mariano Rivera. At syempre,